Pinagtatawanan ng propagandang Ruso ang pagsira ng mga okupanteng Putin sa enerhiya ng Ukraine. Iniiwan ang mga lungsod nitong walang kuryente at pagpainit. Sa rehiyon ng Belgorod mismo sa Russia, inihayag nila ang paglilikas. At ito ay malawakang paglilikas ng mga residente. Ayon kay Gobernador Vyacheslav Gladkov, pinayuhan ang mga residente ng Belgorod na mawalan ng kuryente at init dahil sa pag-atake sa mga pasilidad ng enerhiya na agad lumipat sa ibang rehiyon. Hindi maibalik ng autoridad ang enerhiya at parang wala rin silang interes gawin ito. Sinabi ni Gladkov na halos katastrofiko ang sitwasyon sa enerhiya ng rehiyon at umaasa sila sa reserbang generator. Hindi maibabalik ang kuryente sa mga bahay at pabrika. Kaya halos 1.5 milyong residente ng rehiyon ay mas mabuting umalis kahit saan sila mapunta. Ayon kay Gladkov, ang mga panloob na kaaway at provokador ang may sala rito. Ano ang nangyayari sa Belgorod? Pag-usapan natin ito ngayon. Ang pangalan ko ay Alexei Pechi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito at siguraduhing mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechi News. Makikita ang link sa video description. At kung naging kapaki-pakinabang at interesante para sa inyo ang episode na ito, sa dulo ng episode, maaari ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube sa pamamagitan ng inyong donasyon o bayad na sponsorship subscription gamit ang mga link at detalye. Sa video description, nakalagay na suportahan ang channel ni Alexei Pechi. Piliin ang komportableng format. Salamat sa anumang suporta. Dahil sa pagkawala ng kuryente at init, matapos atakihin ng Ukraine ang mga energy facility, kailangang lumipat ang mga residente ng Belgorod Oblast sa ibang rehiyon ng Russia. Nagbigay ng rekomendasyon si Gobernador Vyacheslav Golodkov. Narito ang kanyang sinabi. Kung pwede, lumipat tayo at dalhin ang mga bata sa kamag-anak sa lugar na may init at kuryente. Kung walang ganoong pagkakataon, nandito pa rin kami. Naalala ko tuloy sinabi ni Dmitry Medvedev, ang pangunahing lasenggo ng Rusya. Noong nasa Crimea siya, sabi niya, walang pera, magtiis. Ganon din si Golodkov, sinabing kung may malilipatan, lumipat, kung wala, nandito lang kami. Sige, tuloy. Sabi niya, kapag walang init at kuryente, ililipat tayo sa mga munisipalidad o rehiyon na kayang tumanggap ng maraming tao. Sabi pa niya, ngayon lang naranasan ng Belgorod Oblast ang ganitong malaking problema sa kuryente mula nang magsimula ang digmaan ng Russia at Ukraine. Paalala, noong Enero siyam tinamaan ng missile strike ang substation ng Storozhevaya at Heat and Power Plant. Dahil dito, mahigit 550,000 na residente ng rehiyon ang nawalan ng kuryente at init at halos 200,000 pa ang nawalan ng tubig. Ayon sa mga Ruso, tinamaan ng sandatahang lakas ng Ukraine ang energy facility sa Belgorod gamit ang High Mobility Artillery Rocket System. Sa 14 na misil, 6 lang ang napabagsak at 8 ang tumama. Sa pag-atake sa Thermal Electric Terminal Lush, nasunog ang transformer. Sa Belgorod Thermal Electric Terminal, nasira ang pipeline, transformer at gusaling administratibo. Dahil sa pambobomba, nasunog din ang substation ng Belgorod na 330 kilo. Nawalan ito ng kuryente, pati 18 substation na 100 at 10 kW at 10 substation na 35 kilowatt. Sa huli, sabi ni Gobernador Gladkov na hindi kayang solusyonan ng mga autoridad ito at parang ayaw nilang pag-usapan. Sabi pa, mga hindi naliligo lang naman ang apektado. Naiwan ang mga Ruso na walang kuryente at walang pag-init. Baka akala nyo pinalalaki ko lang ito. Sige, pakinggan nyo pa. Sinabi ni Gladkov na maghahanap na ang mga pulis ng Rusya ng mga tinatawag nilang provokador sa Belgorodskaya Oblast. Dahil sa reklamo sa naging tugon ng autoridad sa pagkawala ng kuryente dulot ng mga pag-atake ng Ukranya, iniutos ni Gladkov ang pagmamanman sa mga residente ng rehiyon. Susunod, babasahin ko ang mahabang sipi mula kay Gladkov na inirerekomenda kong pakinggan ninyo. Sabi ni Gladkov, ang bawat mahirap na sitwasyon ay nagdudulot ng agresyon mula sa mga kaaway ng Estado mula sa labas. Nakikita natin ang pagdami ng atake sa impormasyon mula sa Ukrainian at sa mga panloob na kaaway. Ipapasa ng mga autoridad sa puwersang pansiguridad ng Russia ang impormasyong nakuha tungkol sa tangkang paglikha ng tensyong panlipunan.
para mapanagot ang mga sangkot na militar sa administratibo at kriminal na kaso. Sinisikap ng mga provokador na pasiglahin ang alon ng hindi pagkakasiya, lalo na sa napakakomplikadong sitwasyon ngayon, kung saan ang pagkawala ng mga enerhiyang pasilidad dahil sa mga pambobomba ay umabot na sa halos kalamidad na antas. Hindi pa tayo nakaranas ng ganitong problema sa ganitong laki. Ang pagkawala ng kuryente ay pwedeng makaapekto sa buong Belgorod, halos 1.5 milyong tao. Mahirap na nga para sa mga tao. Sa lahat ng problema na dulot ng mga pambobomba, pagbaba ng temperatura at pag-ulan ng nyebe, may mga dumarating pa at sinusubukang palalain pa ang sitwasyon. Lalo pang nagagalit ang tao, hindi iniisip ang epekto nito. Ito ang sinabi ng gobernador ng Belgorodskaya Oblast sa mga Rusong hindi pa naghuhugas. Pahintulutan ninyong paikliin at ipaliwanag ko ang pahayag ni Gobernador Gladkov ng Belgorodskaya Oblast. Nagreklamo ang mga Ruso na dahil sa digmaang sila rin ang nagpasimula laban sa Ukraine, bumagsak ang mga missile sa kanila. Dati, pinagtatawanan ng mga Ruso ang mga Ukrainyano na walang kuryente, pero ngayon, sila naman ang nawalan ng kuryente. Dati nilang pinagtawanan ang mga Ukrainyano dahil walang kuryente at pagpainit, pero ngayon, sila na ang nawalan nito. Sa Ukraine, inaayos ang enerhiya, habang sa Russia, pinayuhan lang ang mga tao na maghahanap ng paraan para iligtas ang sarili. Sabi nila, kailangan nilang umalis dahil walang gagawing aksyon ang mga autoridad. Ayon kay Gladkov, wala tayong reserbang kapasidad, ano bang gusto ninyo? At itong mga Ruso ay nagsimulang magreklamo na parang binaliwala sila ng kanilang mga autoridad. Pakinggan ninyo, ano ba itong nangyayari? Tinamaan ang kanilang TPP, walang pag-init, walang kuryente, at wala namang ginagawa ang mga autoridad. Bilang sagot, lumabas ang mismong mga autoridad sa katauhan ni Gladkov at sinabi, pakinggan ninyo, kayong mga Rusong hindi naliligo, kapag binuksan ninyo ang marumi ninyong bibig, pupuntahan kayo ng mga pulis at paparusahan kayo. Mga Ruso, anumang oras pwede kayong tawaging provokador at kaaway at ikulong agad. Alam kong pinapanood nyo pa rin ang mga episode ko at nagkokomento kayo, pero bumabalik pa rin kayo para manood. Kaya mga Ruso, kapag nalamang parang hayop lang turing sa inyo ng mga namumuno, diretsahan nila itong sinasabi. Kaya makinig, mag-empake, at umalis na. Kung sino ang hindi makakaalis, problema nyo na yon. Kung sino ang magrereklamo, kulungan ang bagsak nyo. At isa pa, isang kawili-wili at natatanging ugali ng mga Ruso, sinabi mismo ni Gobernador ng Belgorod Oblast na si Gladkov na diretsahan, na ang mga Ruso ay tanga dahil ayon sa kanyang sinabi. Marami pa ring may-ari ng bahay ang hindi agad bumili ng generator kahit may babala at pag-ikot, umaasa na di sila madadamay at lilipas lang ang problema. Nagreklamo si Gladkov na kulang ang pakikilahok ng mga Ruso at hindi sila nagmamadaling tumulong kahit sa kapitbahay, ayon kay Gladkov. Kadalasan, iniisip ng marami na hindi tayo maaapektuhan, pero ang totoo, naapektuhan na ang marami sa atin. Kaya nagsisimula na naman tayong magpaliwanag, halimbawa, tungkol sa tamang pagkakabit at paggamit ng mga generator. Nakakatawa na si Gladkov, hindi iniisip na walang pambili ng generator ang karaniwang Ruso. Simula Enero, tinaasan ang buwis ng mga Ruso gamit ang maruming value-added tax. Magbabayad kayo ng mas malaki para sa digmaan at nawawalan pa ng kuryente. Sabi pa ni Gladkov, tanga ba kayo? Bakit wala pa kayong generator? May isang Rusong nakaupo sa liblib na lugar. Nagsabi, bakit ko bibilhin yon? Sabi ni Gladkov, provokador ka pala, pupuntahan ka ng pulis. Pero di pa yon ang katapusan. Hindi nagmamalasakit ang mga Ruso sa isa't isa kaya madali nilang iwan ang kapwa nila. Lagi kong iniisip kung bakit parang walang pakialam ang mga Ruso sa dami ng namatay sa Ukraine tulad ni Ivanov. Nahanap ko ang sagot sa araw-araw na buhay. Sa Belgorod, maraming tindahan ang basta nagsara habang ang malalaking shopping center at chain store na nag-ooperate sa buong Russia ay nagpasya na itigil ang negosyo sa rehiyon kapag walang kuryente para sa normal na operasyon. Wala silang pake kung mawalan ng tindahan ang taga Belgorod. Umabot na sa punto na ang gobernador na si Gladkov ay nagbabanta sa mga chain store na isusumbong sila sa piskalya dahil basta na lang nilang itinigil ang kanilang operasyon sa rehiyon at handa ng tuluyang umalis. Pakinggan ninyo, walang kuryente kaya magnenegosyo na lang kami sa Moscow, sa St. Petersburg, kahit saan. Ano ngayon? Mawawala ng tindahan ang mga taga Belgorod. Problema na ng chain store yan, sabi nila sa banta ni Gladkov. Kung di kami kikita sa taga Belgorod, wala kaming pakialam sa kanila.
Kahit mamatay pa sila sa gutom, bahala sila. Anong pakialam namin? Negosyo lang naman ito, di ba? Todo kwento ang Russian propaganda na nagyeyelo ang Kyiv dahil sa mga atake ng Russia. At itong mga Russian na sina Vanya, Mashka, at iba pa, nakaupo lang, nanonood ng telebisyon at sinasabi, "Oh, nagyeyelo na ang Kyiv," kahit hindi nila alam kung ano na ang nangyayari sa sarili nilang Belgorod region. Pero kung may isip lang kayo, mga Russian, alam nyo sana na unang batas ng karma, kung ano ang itinanim, yun din ang aanihin. Dumating na ang panahon ng pag-aani, hindi kagalang-galang. Dito ko ilalagay ang tuldok. Mag-subscribe kayo sa channel, mag-iwan ng komento tungkol sa inyong opinyon at mga natutunan sa kwentong ito at huwag kalimutang suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng inyong donasyon, syempre kung naging kapaki-pakinabang at interesante para sa inyo ang episode na ito. Yan lang, ingatan ninyo ang inyong sarili, paalam sa lahat.